Ayun guys, finally sumisipa na yung ating isang video. Sumisipa talaga. Ito siya oh. Yan. So dahil nakakit na tayo sa 452, it means hindi siya naka-shadow ban. Sabi kasi nila may mga shadow ban dito. Hindi ko naiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ng mga TikTokers na mayroon daw shadow ban, na yung video mo hindi niya ilalagay sa For You page. Pero kung dito sa system ng TikTok na nasa affiliate ka, i-recommend ka, kumbaga isa-suggest ka ni nung algorithm ni TikTok. Pero as far as I know po, dito kasi sa mga yung mga sinasabi nila engagement, i-heart mo daw, i-share, add to favorite para daw marami di ka ring views. Pero I think hindi po yung totoo guys, kasi ang totoo dyan is the more na yung mga viewers or nanonood sa'yo ay hindi sila nag-skip ng videos mo, ano yun, madidetect yun ng algorithm ni TikTok. So, i-share niya yun, parang ilalagay niya lagi sa For You page, tapos i-recommend niya sa mga search engine yun. Yun kasi yung talagang totoong sekreto dito sa sa paggagawa ng content. Tsaka kailangan maging consistent ka lang, tapos mag-effort ka din. Mas maganda kasi yung hindi ka lang puro photos, yung mga ginagawa mong slide. Mas maganda ikaw mismo yung mag-demo nung product na sino-showcase mo. Yan. Kailangan kasi yung mga viewers mo ay magets or maintindihan nila yung isang bagay bago po nila ito i-check out or i-purchase. Let's say yung details ng product like yung smart eSIM, kung ano ba meron sa eSIM, how to use eSIM, kung saan ba to compatible. Tapos, pinaka-importante pa rin kasi dyan yung ginagamit nating cover or yung thumbnail. Yan, nilalagay ng pangalan kasi minsan yung mga tao naghahanap, nag-scroll. So, much better, meron silang nakikita or nababasa. Yan, yung viewable na mga tag, mga thumbnail, ganon. Importante yon. And then, product description. Yan, sa mga TikTokers na nanonood ng video na to, kung ikaw yung trending or marami kang marami kang views, I highly recommend or sasuggest ko sa'yo na gumawa ka rin or mag-apply ka sa affiliate. Kasi sayang naman yung views mo, kung yung mga viewers mo or yung followers mo, ay may binibili din kasi sila ng item eh. Kaya pag bumibili sila ng item under your affiliate link, sign din yung commission. Yan. Let's say, sabihin na natin ang commission is 1 pesos. Yan, daming tao sa buong Pilipinas. May nag-check out dyan na 1,000. Imagine ka isang oras, pwede kang mag-earn ng 1,000. Sa isang oras, may nag-check out ng 1,000. So, tigtipis yung commission mo doon, meron kang 1,000 pesos. Eh, what more kung more than thousands, di ba? Or daily, ganon, oras-oras, di ba? So, possible, pwede kang mag-earn ng up to 10 to 50,000 per day using TikTok affiliate. Ganun lang.